ang ating pananampalataya, pinumuhunan ng dugo ni Kristo yan. Amen. Magpuri tayo sa Panginoon. Pinumuhunan ng dugo ni Kristo yan. Basta-basta lang ba natin isusuko kay Satanas? Sa kaaway? Ay, hindi. Mga kapatid, alam naman natin ang nagawa sa atin ng pananampalataya. Una, sa pananampalataya tayo naligtas. Sa pananampalataya, nahango tayo sa kasalanan. Nabago ang buhay natin. Alam natin yan. Sa pananampalataya, magmamana tayo ng buhay na walang hanggan. Purihin ang Panginoon. Yan, mga kapatid. Tapos ibibigay mo lang. At sa pananampalataya, mga kapatid, diyan tayo magtatamo ng ipinangako ng Panginoon. Kaya nga sa pagbabalik ng Panginoon, diyan tayo magiging karapat-dapat . Ano ba yung tanong ng Panginoon? Sa kanyang pagbabalik, anong kanyang hahanapin? Basahin natin ng Luke chapter 18 sa verse 8. Sinasabi ko sa inyo na sila'y madaling igaganti niya. Gayon may pagparito ng anak ng tao, makakasupong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Aba, yan palang hahanapin . Mahalaga ang pananampalataya. Paano kung nawala na yung faith mo? Pag nawala na ang faith, wala na rin ang gawa. Kasi ang nagtutulak sa atin sa paggawa, yung faith mo. Halimbawa, bakit ka nagpapatotoo? May faith ka . Totoo yung pangako ng Diyos, kaya isinishare mo sa iba. Ang nananampalataya, maliligtas, may kaligtasan na. Isinishare mo sa iba. Pag wala ka ng faith, magpapatotoo ka pa ba? Hindi na. Pag wala ka ng faith, magkakalob ka pa ba? Hindi na. Wala ka ng faith hindi ka na naniniwala doon sa pangako ng Diyos pag wala ka bang faith, ikaw ba makisi ka pa, makadalo sa gawain ng Diyos? Sa mga pagtitipon? Hindi na. Lahat-lahat na yan. Pababayaan mo na lang yan. Hindi na mahalaga sa iyo yan. Kaya may mga dating nalulungkot tayo. May mga dating kasama tayo. Yung kaya na sabi ni Pablo, na shipwreck. Their faith was being shipwrecked. Na shipwreck. Kumbaga kaya yung term na yan, ginagamit yung shipwreck. Pagkat nung araw, yari lang ang mga sasakyang pandagat, yari lang sa kahoy. Hindi pa uso yung mga steel. O pag inabot ng malakas na bagyo, malakas na alon, malakas na hangin, nalalansag, nagkalansag-lansag yung barko. Wala na. Lulutang-lutang na lang, puro kahoy na lang yung pira-pirasong kahoy. Yung nawalang pananampalataya, naglahong parang bula, na shipwreck na, wala nang bakas. Hindi na nagpe-pray, hindi na nagkakaloob, wala na sa pagkakatipon, wala na sa gawain ng Diyos, hindi na siya masaya. Sa paglilingkod sa Panginoon, saan na lang siya masaya? Doon, sa sanglibutan. Ano na lang ang gawain niya? Wala. Na shipwreck na Yun ang pagkakaingatan natin. Dadating ang Panginoon. Anong kanyang hahanapin? Hindi yung ano na ipundar mo, ano naging position mo. Ikaw ba yung naging manager? Ikaw ba yung naging boss? Kung ano, maganda yan. Basta nananatili ka sa faith. Pero kung yun na lang, yung tagumpay mo sa sanglibutan, pag yan ay kabiguan mo sa pananampalataya, mas malaking kabiguan. Pagkat lahat ng bagay sa lupa magwawakas. Ngunit ang ipinagtagumpay ang pananampalataya, yun ang daramtan ng mapuputing damit. Yan nagtagumpay. Maraming labanan, pero nagtagumpay ka. Basahin natin, Apokalipsis 3:5. Yun ang may pangako Ang magtagumpay ay daramtang gayon ng mga mapuputing damit at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay at ipahayag ko ang kanyang pangalan
sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga saksi. Yan ang pangako ng Panginoon. Siya mismo nagsabi niyan, ang magtagumpay. Kaya ang pananampalataya, ipagtatagumpay nyo yan.